journal. Gratitude journal. Subukan niyo po mamaya pag uwi niyo, kuha kayo ng isang tawag doon, yellow pad, ano po, o kaya ay notebook. Tapos, simulan mong isipin yung gusto mong ipagpasalamat kay Lord from age 1 up to now. Sulat mo lahat doon. Mula nung ikay nagkaisip o kaya sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, isa-isahin mo yun hanggang ngayon. Opo, alam nyo, siguro hindi nyo pa natatapos yung isang page, tumutulo na, bumabaha na yung luha nyo. At isa lang ang masasabi mo, Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Yes. Kung paano ka nakatawid sa mga problema, diba? Kung paano ka iniligtas ni Lord sa kamatayan, pag nilista mo yun, isa lang masasabi mo, thank you, Lord. You are so, so good. Amen. Kaya tayo ay may kubang pa sa pagrereklamo kasi kulang tayo sa pag-iisip ng mga bububuting bagay na ginawa ng Panginoon. Amen. So, try nyo po. Try nyo. Kaya nga, pag nagre-reflect ako, binabalikan ko yung nakatira pa lang kami sa bundok, nakaunti nang masunog yung bahay namin. Salamat na lang dahil yung sa kapitbahay namin ang nasunog. Hilin po ba? Kaligtas kami, di ba? Ganun, di ba makita mo yung kabutihan ng Panginoon? Hindi naman natin pinag-pray yun. Amen? So, pero doon sa mga ganong bagay, makita mo, mapapaiyak ka talaga. Tapos kakanta ka na, napakabuti mo, aming Diyos Ama, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Kaya habang kinakanta po yan, kaya ako tinigil kasi pumesta na si Brother Brian. Napapahaba yung ating talk. Ano po? Habang kinakanta nyo yan, isipin mo yung mga kabutihang ginawa ni Lord sa iyo. Amen. Hanggang ngayon. Amen. Amen. At yun yung magdadala sa iyo para mas maging close ka palalo kay Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, why is Thanksgiving important? Bakit po mahalaga? Number 1, ito po. It deepens our faith. Mahalaga ang pasasalamat sapagkat ito'y nagpapalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po, nung bumalik itong lalaki na pinagaling ni Lord, di ba? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Umuwi ka, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. So nakita ng Panginoon yung lalim ng pananampalataya ng taong ito. Amen po. So habang tayo nagpapasalamat kay Lord, lumalalim yung ating faith at pagtitiwala sa Kanya. Gratitude acknowledges God's power and providence. Gratitude acknowledge God's power and providence. Habang nagpapasalamat ka, ina-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Panginoon at yung Kanyang paglalaan sa buhay natin. Amen po. Yung mga ibinigay na biyaya sa iyo at kung gaano ka-powerful ang Panginoon. No? Tapos kakanta ka ng God will make a way. No? If there seems to be no way, God will make a way. No? Dumating yung punto na wala ka nang alam na gawin, pero gumawa ng paraan si Lord, nakalampas ka doon sa problema akala mo did end na. Amen. At nakita mo talagang napaka-makapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Pagpapakan natin si Lord. So yan po, deepens our faith. Kaya kung gusto nating mas lumalim pa yung ating pananampalataya, give thanks in all circumstances. Amen.
magkaroon tayo ng grateful heart, mga kapatid. Number 2, it brings peace. Totoo po yun, no? Kapag ikaw ay mapagpasalamat, nagdahatid ito sa ating puso ng kapayapaan. Philippians 4:6, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano po, mas nagiging payapa tayo kapag tayo ay nagiging mapagpasalamat. Totoo yun. Subukan niyo po na reklamo ka ng reklamo, hindi ka papayapa. Subukan mong daig ka ng daig. Pero subukan mong magpasalamat ng magpasalamat. Papanatag, papayapa ang iyong buhay at pupunuin ka ng kapayapaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palapakan natin si Lord. Third, it transforms the heart. No? Ito po ay nagbabago ng ating puso, mga kapatid. A thankful person becomes less complaining, more humble, more joyful. Ulitin nga po natin. A thankful person becomes less complaining, more humble, more joyful. Amen po. Ang tao pala pong mapagpasalamat ay nababawasan yung kanyang pagkukomplain, mas nagiging humble. At alam niyo po, napakahalaga ng character na humbleness. Ano po? Nakababa ang loob. Sabi ng Bible, God opposes the proud but gives more grace to the humble. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit sagana ang tulong sa mga mababang loob. Amen po ba? Kahit kayo po, tatanungin ko, galit kayo sa mayayabang. Tama? Bakit? Kasi may kasabihan tayo, ang magnanakaw ay galit sa bago na po. Ang magnanakaw ay galit sa walang pera. Amen ba? Magnanakaw ay galit sa walang pera. Tama ba? Tama naman si sister, no? Yan. Bakit po? Kung ano daw yung karakter natin, ano po, yun yung tingin natin sa harap natin. Kaya nga sabi ng Bible, kapag tayo ay may malinis na puso, ang tingin natin sa lahat ng harap natin, mabuti. Amen? Pero kapag meron tayong marimong puso, lahat ng katransaksyon natin, hindi mapagkakatiwalaan. Kaya mahalaga yung state of heart. Amen po? So more humble and joyful. Sabi niyo nga, joyful. Joyful. Yan. At sinabi ko nga po sa inyo, tingnan niyo po, kapag tayo ay masayahin, mas malapit ang blessing. Amen. Tama? Ang tawag po dyan ay yung law of attraction. Tama? Law of attraction. Sinong mas gusto niyong katabi? Yung nakasimangot o nakangiti? Diba? Kung ikaw gusto mong katabi at kasalubong yung nakangiti, yung blessing ganun din. Kaya kung gusto mong lagi kang lapitan ng biyaya, ngiti ka lang. Paglabas nyo dyan mamaya, ngiti lang kayo. Bawat makasalubong nyo, ngitian nyo lang. Amen? Pagsakay nyo ng jeep, ngiti agad kayo. Amen? Maniwala kayo, pagbaba nyo ng jeep, may blessing na agad. Amen? Sister, mukhang nabipasan ka ng gutom, pang merienda. Amen? Pero hindi nila alam, law of attraction yun. Dahil sa mga taong masayahin, mas malapit ang biyaya. Bible-based. Ano pong prinsipyo ng Bible? Sabi niya, ang taong malungkotin malapit sa karamdaman. Tama. Amen. Pero yung mga taong masayahin, a merry heart do it good more than a medicine. Sabi niyo nga, a merry heart do it good more than a medicine. But Mary without reason needs medicine. Amen ba? Kaya tandaan niyo po, tandaan niyo ito. Pwede kayong umiyak mag-isa.
Amen. Pero wag kayong tatawang mag-isa. Amen ba? Mauunawaan namin kayo kung umiiyak kayo dun sa isang tabing nag-iisa. Pero kung tumatawa kang nag-iisa, amen ba? So, tandaan niyo po yan, ha? Okay. Ha? You can laugh, you can cry alone, but don't laugh, don't cry alone. Amen po ba? Ha? So, sabi po dito, more joyful. At ang taong joyful, yan po ay merong law of attraction sa blessing. Amen? Yan. How to live out thanksgiving. Paano daw po tayo magiging mapagpasalamat? How to express our thanksgiving. Una, in prayer. Sabi nyo nga, sa pananalangin. Sa pananalangin. Kaya sa pananalangin natin, dun sa Book of Acts, sa Acts prayer, na andun yung thanksgiving. Amen po ba? Adoration. Ano yung adoration? Iluluwalhatin natin si Lord. Nire-recognize natin yung kanyang power, yung goodness, yung greatness ni Lord. Ano po? Ina-adore natin siya. No? Then, humihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin at nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyaya. Amen po? So, in prayer, begin prayers with thank you, Lord. Umpisahan daw natin ang ating panalangin sa thank you, Lord. Sabihin nga po natin, Thank you, Lord. di ba pagkagising pa lang sa umaga? Amen. Ano po, pagbugtaw mo, alam niyo yung pagbugtaw? Pagising. Ano po yun sa Pangasinense? Ha? Kabangon. Nagbangon. Kabangon. Yun na nga po yun. Na? Okay, so, yung pagising mo lang gano'n, thank you, Lord, for another day. Amen? Amen. Tandaan niyo po, every day, tatlo yan. New day, new life, new blessing. New day, new life, new blessing. Iba yung blessing kahapon ngayon. Amen. Kaya ang sinasabi ko po lagi, kung wala ng blessing na inihanda sa iyo ngayon si Lord, hindi ka na niya gigisingin. Tama po? Ibig sabihin, kapag ginising ka ng Diyos that day, new day yan, new life, meron siyang bagong biyaya. Kung wala na, hindi ka nagigisingin. Kaya it's good na pagkagising natin, pasasalamat agad dahil welcome na muna yung bagong araw at bagong biyaya na kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palapakan natin si Lord. Di ba sa mga anak natin nung maliliit pa, no? Hindi nila kaya maganda sa sarili, gigisingin mo lang, anak, handa na ang hotdog. Amen ba? Handa na yung sunny side up. Ano yung sunny side up? Amen ba? Okay, so new day, new life, new blessing. So begin your prayers with thank you, Lord. Amen? Number 2, in the Mass. Yan. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na misa. Yan po yung pinakamataas. No, mga kapatid? Participate actively in the Eucharist, mga kapatid. Number 3, towards others. Sabi nyo nga, toward others. Ayan. Thank you for your parents, for your teachers, friends. Ang dami eh, ano? Ano po, ang dami nating dapat pasalamatan. Panginoon, salamat po doon sa fish vendor kanina. Hindi na ako pupunta ng market. Andito na sa aming harapan. Salamat po dahil wala siyang tinubo sa akin. Hindi na nga pumunta ng market, nakatipid na ng oras, binarat niyo pa. Isuki naman kita eh. Huwag ka nang maging suki kung wala rin naman kikitain. Be generous naman. Hindi na nga kayo pumunta, hindi na namasahe, hindi na kayo humastos ng oras. Andyan na nga. Amen. Tapos kakatuwiran niyo pa, minsan, suki naman kita eh. Ang layo-layo ng inikot, makarating lang sa'yo. Pero walang kinita, kawawang vendor. Amen. Tapos umalis na hindi man lang nagpasalamat. Salamat, nabarat din kita ulit. Amen.
So yan po, ang dami nating dapat ipagpasalamat, no? Salamat sa mga farmers, diba? Sa mga nag-aalaga ng mga fish pan. Di po ba? Kung wala sila, kahit may pera ka, hindi ka kakain. Diba? Kaya nga hindi puro pera. Pasalamatan natin yung matyagang nagtatrabaho sa bukid, sa karagatan, dahil sila talaga ang nagpapakain sa atin. Amen? Kaya alam niyo po, pag dumapadaan ako sa mga farm, minsan di ko maiwasan minsan yung itaas yung kamay ko lalo na pag may nakatanim. Panginoon, i-bless niyo po ang mga pananim na to, mag-harvest sila ng marami. Kasi pag hindi marami ang harvest natin, shortage. Kaya tumataas po ang presyo. Diba? Kaya tumataas naman ang presyo because the law of supply and demand. Kung sagana ang ani, di mababa ang benta. Lugi nga lang sila kasi malaki yung gastos. Ano po? Amen. I-pray nyo rin na magsasaka na mataas pa rin yung pero kapag madami, kita ka pa rin naman na. Ano po? So mahalaga hindi ka lugi. Pero basta na kay Lord, walang lugi. Inaalaw lang niya yun para mas lalo pa tayong magtiwala. Amen. Kasi pag lagi kang kita, baka makalimutan mo na si Lord talaga ang nagpapakita. Amen ba? Yeah, palapakan po natin si Lord. Number 4, share your blessing with those in need. Yan po'y pasasalamat. Kapag tayo nag-share ng blessing, yan is a kind of thanksgiving. Kaya yung pinuntahan ko po doon sa sa Tondo. Yan, Orbis Tondo. Nagpakata yung isang kapatid natin ng baboy. 300 kilos. Para lamang ipakain dun sa mga kapitbahay niya. So, a sign of thanksgiving. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Imbitahan mo kami, ha? Pag nagpakatay ka. Amen? Amen. Huwag mong kalilimutan, syempre yung mga kapatiran, una sa lahat. Ano po? Yan po ang tawag yan ay building relationship. Amen? Tayo po, kung meron tayong dapat ingatan na relasyon, una yung pamilya, pangalawa yung group. Huwag natin iti-taken for granted. Treasure everyone. Amen? Kasi minsan kaya nagkakawala tayo, tinitake for granted natin yung mga kapatid natin. Pag inutangan, hindi binabayaran. Hindi na dumadalo. Bakit? Ayaw kang makita Lord, nagkakasala lang ako kasi 10 years na siyang di nagbabayad. Pag nakandun ako nakikita ko, nagagalit lang ako. Hindi na lang ako dadalo. Totoo yun. Amen? So, be responsible sa ating pong mga promise, sa ating mga tawag ng responsibility. Dahil pag responsible tayo, nagbibuild tayo ng magandang relasyon. And relasyon, good relationship, release great blessing. Amen? Pag maganda ang relasyon, diyan nagre-release ng masaganang biyaya ang Panginoon. So early Christian, doon po bumabaha ng biyaya dahil napakaganda ng kanilang ugnayan. Amen? Kaya lagi kong sinasabi, life is a relationship. First to God, second to one another, especially our family, because family is our immediate helper. Kung merong unang dapat tutulong sa iyo, yung kapamilya, hindi ibang tao. Hirap no, nakakahingi tayo ng tulong sa iba, sa kapatid, hindi. Bakit? You are not in good faith. Bakit not in good faith? Taken for granted ng mga relasyon. So build strong relationship equals blessing abundantly. Amen? Palakpakan na po si Lord, mga kapatid. Short reflection, keep a daily gratitude list. Yun po sinabi ko sa inyo ng journal gratitude. Ano po? Sulatan ng mga pagpapasalamat. Offer small sacrifice as acts of thanksgiving. Yung kunting sakripisyo ng pasasalamat. Katulad po sa banal na misa, ano po, yung ating mga offering. So yan ay mga simple. Amen po? Mga simple.
na pasasalamat natin kay Lord. Attend Mass not only to ask, but to give thanks, mga kapatid. So, sa ating pong kabuuan, mga kapatid, thanksgiving is a command from God. Utos yan. Kaya sabi niya, magpasalamat kayo lagi. Hindi sinabing, pwede bang magpasalamat, pakiusap yun. Pero pag sinabing, magpasalamat kayo lagi, it is a command. So, without thanksgiving is disobeying or violating the law. Amen? Ang pagpapasalamat ay command. Number 2, an example given by Christ. Si Lord na nga, di ba? Kita po natin, He is God, pero punong-puno siya ng pagpapasalamat. Number 3, the heart of the Eucharist. Yan, the heart of the Eucharist. Dapat nasa puso lagi natin ang banal na Eucharistia. A path of a deeper faith. Ang pasasalamat ay daan ng matatag, malalim, at matibay na pananampalataya. Happy anniversary po sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Sabi natin, thank you Lord! Thank you, Lord! Okay, tayo, taas natin yung ating mga prayer requests, mga offering, at tayo ay taos-pusong magpasalamat sa ating Panginoon. Let us close our eyes, mga close our eyes, mga kapatid. Think about the goodness of
Lord. And take all the things na gusto mong ipagpasalamat sa Kanya. Una-una po tayong lahat ng mga anak, pasalamatan natin ang ating mga magulang. Marami man silang pagkukulang, pero kung hindi dahil sa kanila na ginamit ni Lord, wala tayo dito sa mundo ito. Marami man silang hindi natupad na pangako, pero sila pa rin ang naging dahilan ng ating buhay. Sa ating punong lingkod, 41 years, dahil sa kanyang buhay, nakilala natin si El Shaddai. Sa mga taong nagpagal sa atin, noong mga unang panahon sa gawain ko ito, maaring nagsimula lang sa isang chapter, pero may mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa laking, yaman at panahon, kaya umaabot sa iba't ibang sulok ang salita ng Panginoon at tayo ay makikinabang dahil sa mga taong ito. Sa ating kapatid na nagpagamit 7 years ago at ngayon ay sinicelebrate natin ang anniversary. Salamat sa buhay po ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Thank you for their sacrifices. Alam po namin marami silang struggle na pinagdadaanan, but they tried hard to pursue na may pagpatuloy ang gawain sa lugar na ito. At ito nga po na i-celebrate namin ang isang napakaganda and blissful anniversary, Panginoon. It is your word to us. It is an act of your good heart, Panginoon, para sa amin na iyong mga anak. Salamat sa marami pang bagay na hindi namin maisip-isip ngayon. Sa kagalingan, sa pagliligtas sa mga panganib, sa mga karamdaman na aming napagtagumpayan. It is because of you. Sa napakaraming crisis na aming pinagdaanan, na halos lumubog na ang aming buhay, pero umahon kami dahil sa iyong awa at biyaya. Panginoon, kulang ang mga sandali pong ito upang ikaw ay aming pasalamatan. Pero salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kapatid namin kasama ngayon, kasi ang hirap naman mag-celebrate kung ako'y nag-iisa. Thank you for their presence. Salamat po sa lugar na ito, sa tahanan po ito na nagpapagamit upang maipagpatuloy ang ating gawain sa lugar na ito. Lord, bless them more abundantly. Ang tahanan po ito, Panginoon. Let your peace, joy, and overflowing blessing ay kanila pong maranasan. Hayaan niyo po ang iyong provision ay kanilang patuloy na madama sa tahanan ito. Pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo po, Lord, ang ating gawain sa buong mundo. Salamat sa mga prayer partners at mga manggagawang tumutugon sa iyong panawagan, sa mga kausil na kasama namin ngayon. Thank you for them, sa mga preachers, sa gospel choir. Marami silang mga dapat gawin, pero nagbigay sila ng oras para makasama namin. Salamat sa bawat isa. Salamat sa mga biyaya na walang sawa na idinadaloy niyo po sa amin. Kawitin natin, walang hanggang pasasalamat. Hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasabihin. Sa'yo'y walang hanggang, walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali
Pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Walang hanggan sa iyo, walang hanggan. Sa aking pagkakataon, walang hanggan pasasalamat. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Sabihin natin, Yahweh, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, walang hanggang pasasalamat alay namin sa inyo. Hindi namin kayang bilangin ang lahat ng iyong kabutihan. Subalit, sa hapong ito, taos sa aming puso ang aming pasasalamat sa inyong mga dakilang gawa sa aming buhay. Kaya naman, habang kami nabubuhay, pasasalamat ay aming iaalay sa iyong banal at dakilang pangalan. Dalangin namin, pagpalain niyo rin po ang mga hawak ng aming kamay at bawat mahawakan nito ay iyong basbasan at pagtagumpayin ayon sa iyong kagandahang loob. Pagpalain niyo po ang aming pamahandog at kaloob. Tanda ng aming pasasalamat na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa aming buhay. Amen. 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 Sigaw natin tatlong beses. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless po. Happy anniversary and count your blessings.